Nagsimula ang kwento sa isang flashback noong si Yuan Jia ay bata pa. Palihim siyang nanonood sa kanyang ama na nagtuturo ng wushu sa kanyang mag-aaral. Nais niyang matuto ng wushu, ngunit ipinagbabawal ito ng kanyang ama dahil sa kanyang asthma. At sinabihan lang ito na mag-aral na magsulat ng magandang calligraphy. Ngunit nang maglaon si Yuan Jia ay nagpractice ng wushu ng palihim, habang ang kanyang assignment sa calligraphy ay ginawa ng kanyang matalik na kaibigan na si Jinsun. Isang araw nasaksihan ni Yuan Jia at Jinsun ang ama na nakikipaglaban kay Zhao sa isang martial arts na tunggalian. Nang magsugawa na siya ng malakas na pag-atake sa kanyang kalaban. Nakita ng ama si Yuan Jia na nanunood ng matinding labanan at saka pinigilan ang kanyang sarili sa pag-atake. Ang pagkakataong ito ay hindi sinayang ni Zhao na agad na naglansad ng isang pag-atake. Dahilan para tumilapon ang ama ni Yuan Jia sa labas ng arena, dahil dito siya ay natalo. Si Yuan Jia na umiiyak sa pagkatalo ng kanyang ama sa laban ay pinuntahan siya ni Zhao Jian ang anak ni Zhao. Pagkatapos ay kinutya siya ni Zhao Jian na galing sa mahihinang pamilya. Kaya naman dahil sa galit hinamon siya ni Yuan Jia sa isang laban. Ngunit dahil si Yuan Jia ay walang kakayahan sa pakikipaglaban, kahit na ang bata ay madaling siyang natalo. Matapos na matalo kay Zhao Jian, ay nanumpa siya na ibabalik ang karangalan at pagmamalaki sa kanilang pamilya. Ninakaw niya ang libro ng mga galaw ng kanyang ama at hiniling kay Jinsun na kopyahin ang lahat ng mga diskarte at galaw para matutunan niya ito. Pagkatapos si Yuan Jia ay nagpractice ng wushu ng mas seryoso. Sa kabilang banda ang ama na nalaman ang pakikipaglaban nito sa anak ni Zhao ay pinarusahan siya upang wag na niyang ulitin ang pagkakamaling iyon. Ngunit hindi tumigil si Yuan Jia sa aktibong pag-ensayo ng wushu hanggang sa naging kasing dakila siya ng kanyang ama. Taon nang lumipas si Yuan Jia ay naging isang maaasahang mandirigma na ang husay ay higit pa sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ina na unti-unti nang gumagaling ang kanyang hika pagkatapos niyang mag-ensayo ng licensee ng wushu. Habang bumibisita sa libingan ng kanyang ama, sinabi niya na siya ay naging isang bihasang mandirigma sa kanilang lugar at natitiyak niya na balang araw ay ipagmamalaki siya ng kanyang ama kung nabubuhay pa ito. Isang araw ay hinamon si Yuan Jia ng kanyang karibal mula pagkabata at ito ay si Zhao Jian. Ang laban ay magaganap sa isang tore ng mga kawayan. Ang dalawang ito ay ang pinakamahusay na mga mandirigma, ang laban ay matindi. Hanggang sa nagawa ni Yuan Jia na matalo si Zhao Jian sa laban, at siya ang nanalo sa laban. Pagsapot ng gabi nagsugawa si Yuan Jia ng isang salo-salo para sa kanyang tagumpay sa restaurant ng kanyang kaibigan na si Jinsun. Dahil sa titulong martial art master si Yuan Jia ay nakakakuha ng mga bagong mag-aaral araw-araw. Dahil dito ay nakakalimutan na niya ang kanyang sariling pamilya dahil sa martial art. Dahil dito pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Jinsun na wag masyadong obsessed sa pakikipaglaban dahil ang buhay ay hindi laging tungkol sa panalo at talo. Ngunit parang wala talaga siyang pakialam sa mga salita ng kanyang kaibigan. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang sa wala ni isang eskrimador sa kanilang lugar ang makatalo sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Dahil dito mayabang na hiling ni Yuan Jia sa lahat ng mga eskrimador na sabay-sabay na silang umatake. Nagawa pa rin niyang talunin ang lahat kahit mag-isa lang siyang lumalaban. Subalit nang makamit na ni Yuan Jia ang tagumpay bilang pinakadakilang martial arts master sa lungsod, ay lalo siyang naging mayabang at malupit sa kanyang mga kalaban. Hindi tulad ng kanyang yumaong ama na nagpayo na laging magpakumbaba at magpakita ng awa sa mga kalaban. Ang kanyang mataas na reputasyon bilang isang martial arts na nagdulot ng kanyang kasikatan at maraming mga mag-aaral ang gustong magpaturo sa kanya. Ngunit talagang nagiging walang ingat at minamaliit ang lahat kasama na ang paggastos ng kanyang pera sa pag-inom at pagsasalo-salo. Dahil dito nagkaroon din siya ng utang kay Jinsun. Isang gabi ay binisita si Yuan Jia ng ilan sa kanyang mga alagad na nagsabi sa kanya na ang isa sa mga magaling na martial arts masters na si Ken Lei ay binugbog ang isa sa kanyang mga alagad. Na nakaramdam ng hiya at galit pumunta siya kay Master Qin sa isang restaurant, kung saan nagdiwang siya ng kanyang kaarawan sa restaurant kasama ng kanyang pamilya. Nang makita ang pagdating ni Yuan Jia, hinimok siya ng kanyang kaibigan na wag makipaglaban kay Master Qin. Gayunpaman ay hindi umimik si Yuan Jia sa mga salita ni Jinsun at pinilit na hamanin si Master Qin na makipag-away, dahil sinaktan niya ang kanyang alagad. Si Jinsun na nagsawa na sa kanyang mayabang at malupit na pag-uugali pagkatapos ay galit at desididong tinapos ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanya. Si Master Qin sa wakas ay tinanggap ang hamon ni Yuan Jia sa laban.
Ang dalawang martial masters ay lumaban ng husto. Gayunpaman ay nag-away siya ng may galit at mapagpa siyang tinapos ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanya. Isang nakamamatay na suntok na agad na ikinamatay ni Master Qin. Ang pagkamatay ni Master Qin na ikinalungkot ng kanyang pamilya at mga tagasunod. Matapos na mapatay ang kanyang ama, ang anak ni Master Qin ay naghigantay na tinapos ang ina ni Yuan Jia at anak nito. Na dinaig ng matinding kalungkutan at umuusad na galit nagpunta si Yuan Jia sa bahay ni Master Qin. Sinabi ng kanyang anak na pinatay niya ang ina at anak nito, pagkatapos ay nagpakamatay din siya. Pagkatapos nun, mas nanlumo siya nang malaman niyang nilalait ng alagad ni Yuan Jia ang asawa ni Master Qin habang lasing na naging dahilan upang bugbugin siya ni Master Qin. Nakaramdam ng guilty sa lahat ng ginawa niya, tumakas siya sa lungsod at gumala ng walang patutunguhan sa loob ng ilang buwan. Muntik na siyang malunod sa ilog. Ngunit iniligtas siya ni Lola at ang kanyang bulag na apo na Simon. Pagkatapos noon ay dinala nila siya sa kanilang nayon. Sa panahon ng kanyang pananatili sa lugar, inalagaan siya ng mabuti. Si Yuan Jia ay naging mapagpakumbaba at mahabagin sa paglipas ng panahon. Palagi din siyang nagsisikap na tumulong sa Lola at kay Moon sa pamamagitan ng pagsasaka sa palayan. Isang araw isa sa mga batang lalaki sa nayon ay inaresto ng isang kalapit na nayon dahil sa pagnanakaw. Ang batang lalaki ay binugbog ng masama. Si Yuan Jia nang marinig ito ay sumugod sa kalapit na nayon at humingi ng tawad para sa batang lalaki. Ang nayon ay nangako na pakakawalan ng bata kung lalaban siya sa kanya. Tinanggap ni Yuan Jia ang hamon, at madaling natalo ang leader ng nayon. Kinabukasan sinabi ni Moon kay Yuan Jia na pupunta siya sa isang pilgrimage sa libingan ng kanyang mga magulang. Ito ay nagpaalala sa kanya ng libingan ng kanyang pamilya at sa bayan at agad na namiss ang kanyang pamilya. Pagkatapos si Yuan Jia saka nagpahayag ng kanyang pagnanais na bumalik sa kanyang bayan at maglakbay sa libingan ng kanyang pamilya. Nang marinig ang kanyang sinabi, si Moon ay mukhang malungkot dahil sa aalis na si Yuan Jia. Ngunit bago umalis, ay tiyak ni Yuan Jia na babalik siya upang makita muli si Moon. Noong taong 1907 bumalik sa lungsod si Yuan Jia. Pagdating doon ay nakita niya ang maraming pagbabago na naganap sa kanyang bayan. Kung saan ngayon ang lungsod ay dinagsa ng maraming dayuhang mamamayan kasabay ng pananakop ng mga mananakop na nagsisikap na kontrolin ang mainland China. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang matagal nang inabandonang tahanan, sinalubong siya ng kanyang mga tapat na lingkod. Pagkatapos ay sinunog niya ang lahat ng cert epiko ng pagkapanalo niya noon at binisita ang libingan ng kanyang pamilya. Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya sa pagpapabies sa kanila. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa bahay ni Master Qin, humingi ng tawad sa kanyang pamilya at humingi ng pahintulot na magbigay galang kay Master Qin. Tinanggap ng asawa ni Master Qin ang kanyang paghingi ng tawad at pinayagan siyang maglakbay sa libingan ng kanyang asawa. Isang araw nagbasa ng dyaryo si Yuan Jia. At nabalita ang tungkol sa isang wrestler mula sa Amerika na si Hercules na natalo ang karamihan na mula sa China. Mayabang na hinamon ni Hercules ang lahat ng mga martial artist na Chino upang labanan siya. Nang malaman ito, si Yuan Jia ay galit dahil sa iniinsulto niya ang dignidad ng mga Chino. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang kaibigan at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawang mali. Si Yuan Jia ay nagpahayag na labanan si Hercules at humiram ng pera kay Jin Sun dahil pupunta siya sa Shanghai. Tinanggap ni Jin Sun ang paghingi ng tawad ni Yuan Jia. Ngunit tutol siya na makipaglaban muli ang kanyang kaibigan dahil ayaw niya siyang masaktan muli at magkagulo na naman. Dahil dito nag-iisa umalis si Yuan Jia sa tirahan ni Jin Sun, pero bago iyon binasa niya ang dyaryo tungkol kay Hercules. Pati na rin ang kontrobersyal niyang pahayag. Pagkatapos basahin ni Jin Sun ang dyaryo, nagbago ang kanyang isip at nagpadala ng pera kay Yuan Jia. Nang maglaon ay dumating si Yuan Jia sa Shanghai para makipaglaban kay Hercules. Bago ang laban ay hiniling niya na sila ni Hercules ay lumaban ng may karangalan at kagandahang loob. Ipinakita ni Yuan Jia kay Hercules ang ipinagmamalaking wushu martial arts ng China sa kanilang laban. Madali niyang nabaligtad ang mga pag-atake ni Hercules gamit ang wushu na galaw na natutunan niya sa paglipas ng mga taon. Nang matamba si Hercules at muntik nang masaktan ng isang pako, ay iniligtas siya ni Yuan Jia sa kapahamakan. Natapos ang laban, at si Hercules na masayang tumatawag kay Yuan Jia na totoong nanalo. Dahil dito ang balita ng pagkapanalo ni Yuan Jia ay mabilis na kumalat noong 1909.
Sa financial na suporta mula kay Jinsan, naitayo ni Yuan Jia ang Chinwo Athletic Association sa Shanghai. Tinipon niya ang lahat ng mga martial artist upang magkaisa at nangangako na huwag makikipaglaban sa kapwa martial artist ng China. Sa kabilang banda ang mga dayuhan ay nag-aalala tungkol sa pagkapanalo ni Yuan Jia sa laban. Dahil ito ay magbibigay sa kanila ng isang anti-foreign sentiment sa mga Chinese at iangat ang nasyonalismo ng populasyon ng Chinese na maaaring maging kawalan para sa kanila. Saka sila nag-propose ng match laban kay Yuan Jia at sa kanilang manlalaban. Tinanggap ni Yuan Jia ang kanilang hamon, kahit 4 na sunod-sunod na laban. Bago ang laban nakilala niya ang champion mula Japan na nagngangalang Tanaka. Ang dalawang lalaki ay mabilis na naging pamilyar sa isa't isa at natuto sa kanya ng pakikipagkaibigan dahil natutunan ni Tanaka ang pakikipaglaban sa kanya. Dumating na ang araw ng laban. Madaling tinalo ni Yuan Jia ang isang boksingero mula sa England. At ang manlalaban mula sa Belgium at isang escrimador mula sa Espanya sa isang round lamang. Noong September 14, 1910 sa wakas ay nakaharap niya si Tanaka matapos talunin ang mga European challengers. Sa unang round ay lumaban sila gamit ang kanilang napiling sandata. Si Yuan Jia ay gumagamit ng Sunji gun habang si Tanaka ay gumagamit ng katana. Habang ang dalawa ay hindi sinasadyang makipagpalitan ng mga sandata sa katana at hindi sinasadyang makipagpalitan sila ng armas. Nahihirapan si Tanaka na gamitin ang Sunji gun. Kaya naman si Yuan Jia ay nag-alok na magpalitan muli sila ng sandata. Dahil dito ang unang round ay nauwi sa tabla. Bago nagsimula ang susunod na round, si Yuan Jia walang kamalay-malay na ininom ang tsaa na may lason na inilagay ng miyembro ng dayuhang kamara ng komersyo. Sa ikalawang round na kinasasangkutan ng walang armas na labanan, nahirapang huminga si Yuan Jia. At nagsimulang mawala ng lakas. Nagsimula siyang umubo ng dugo, dahil dito nais ni Tanaka na ipagpaliban muna ang laban. Dahil gustong dalhin ni Jinsan ang kaibigan sa ospital. Gayunpaman si Yuan Jia ay gusto pa ring ituloy ang laban, dahil mamamatay pa rin siya. Hiniling ni Tanaka kay Yuan Jia na itigil na ang laban. Ngunit tumanggi siya at sinabi na ang laban ay hindi tungkol sa kanya kundi tungkol sa karangalan at dignidad ng bansang Chinese. Sa pamamagitan ng panghuling pag-atake kay Tanaka ay ginamit niya ang panghuling suntok sa dibdib ni Tanaka na tumapos kay Master Qin. Gayunpaman si Yuan Jia sadyang pinigilan ang sarili at ngumiti kay Tanaka bago siya nawalan ng malay. Sa kabilang banda si Tanaka na napagtanto na maaari siyang mamatay kung tinamaan siya ni Yuan Jia. Dahil dito ipinahayag ni Tanaka na si Yuan Jia ang panalo sa kanilang laban. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.